Hello. Doc Bryce here. Thank you so much for again inviting me here. And hopefully, magkaroon kayo ng idea how to improve your health. So, isang question lang. Sino yung walang may sakit dito? Or walang maintenance? Walang maintenance. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 9. So, mas marami ang may sakit. It's either you're diabetic, hypertensive, fatty liver. So, na-trap na ba kayo dyan? For the longest time, ba't hindi nag-i-improve? Nagme-medication, right? Na-trap na kayo sa medication. So, pag binigyan tayo ng medication, ano dapat isipin natin? Are we going to improve or not? Dapat ayun. Di ba dapat nag-i-improve? Tama ba ako? Pag binigyan tayo ng medication, our health should improve. The problem, pagbalik sa ating mga doctors, anong ginagawa? Ha? Dinadagdagan pa. Ang galing. Tama ba yun? O baka kayo lang yung dinadagdagan? Tama ba? Dinadagdagan. Pag sinabing dinadagdagan ng medication, are you improving or not? So it's a trap. So, paano natin i-improve? Kaya tingnan ninyo. Our modern food, I think, is a trap. Why? Pansinin niyo yung mga pagkain natin ngayon. Di ba? So, lahat ng mga sakit na nakukuha natin ngayon sa food. Kaya sabi ko nga sa mga pasyente ko, kung sa pagkain kayo nagkasakit, hopefully, sa pagkain tayo gagaling. So, ano maayusin natin? The food that we are consuming right now. Our families, lahat ng mga relatives, kung ano yung kinakain natin, aayusin natin. Okay. So, pansinin niyo, mga metabolic diseases is on the rise. Hindi siya bumababa. How? Why? Bakit? Ito. So, ano yung dumadami? Obesity. Nakikita nyo? Yes. Lahat lumalaki na. Pinanggalingan ko yan. Obese 2. 1 pound na lang, morbidly obese na ako. Ito na yung karuruk-rurukan ng katabaan. Nandun na ako. Type 2 diabetes. Ito yung kinakatakutan kong chronic diseases. Bakit? Napakarami niyang complication. You need to address talaga to. Once you have high sugar, you need to take charge of your health. Fatty liver. Pansinin niyo, hindi kayo alcoholic drinker. Bakit may fatty liver? Bakit? It's because of the food, drinks na kinokonsume natin. So, yan yung tinatawag namin non-alcoholic fatty liver disease. And then, hypertension. Pabata ng pabata, lahat na itong mga chronic diseases, CKD, heart disease. Alam niyo, heart disease, number 1 cause of mortality. Cardiovascular diseases. Kaya, pataas na pataas, lahat ng mga chronic diseases na to, non-communicable. Lifestyle ang nagkokos niyan. Are produced, by what we are eating right now. So, mas madami ngayon ng mga pagkain. Dati kasi, taggutom eh. After the war, di ba,
Kukunti na yung mga pagkain. Kung ano lang napipitas, kung ano lang yung nakukuha natin sa lupa, yun yung kinakain ngayon. But now, hindi. Dumadami na mga pagkain natin, fast food, drive-thru, hindi lutong bahay. Okay? So, paano niya binabago? Ang mga pagkain natin ngayon, more of ultra-processed na. May added sugar, preservatives, refined carbohydrates. Masarap ano? Yes. Yan yung trap. Pasasarapin niya yan talaga. Tapos nako-commercial pa. Healthy. O, di ba? But in the long run, after a decade of consuming this, hindi yan months lang, dekada, decades, doon yun na mararamdaman yung mga health issues. Kaso, na-trap na kayo. Okay? Bakit? It's so easy to access. Madaling ma-access. Text nyo lang, no? Cellphone. Grab. Deliver. Ilang minutes lang, andyan na. Oh. Papasok sa opisina. Hindi na nagluluto. Anong ginagawa? Drive-thru. Easy access, yung access niya, accessibility niya. And isa pa to, ang nakakatakot, yung dulo. Addictive. Naku po. Ano yun? Naiintindihan niyo ang addiction? Addictive siya. Usually sa mga diabetic kong patient, pag pinag-low carb ko, alam ko, pag sinabi ko, kaya niyo buweng walang tinapay, pansit, pasta, noodles? Ang sagot, yes po. Pero sa loob-loob ko, talaga? Bakit? Napakahirap sa mga diabetic persons. Why? Ang tawag ko kasi mas diabetic, addict. Addict sa sugar, addict sa tinapay, addict sa pansit, addict sa cake, addict sa soft drinks, addict sa mga processed food. So kahit na anong sabihin ko, pag nasa harapan na nila, yung foods, high sugar, refined carbohydrates, ultra-processed foods, nakakalimutan na yung sinabi ko. Kakain with gusto. Talagang masarap ang kain. Iisipin niya, bukas na lang ako ulit mag-i-start. Na-trap na ulit. Okay? Kaya yan yung trap na sinasabi ko sa inyo. Usually, no, pinag-usapan nila is calories. Ang importante dito is the quality, not the quantity. Ano yung quality? The difference of real foods comparing to processed foods. O, diba? Sino yung mga nagluluto palagi sa bahay? Lutong bahay. Yan. Alright. Pero madalas tayo, no? Lalabas. Okay. May celebration, lalabas. Naalala ko, pag may celebration, alam ko, bahay lang. Nagluluto. Di ba? So, nagpo-focus sila sa real foods. Ngayon, ang problem ngayon sa bahay naman nagluluto, mga condiments. Naku po, easy din. Sinong gumagawa ng mga pampaasim? Pipitas muna ng sampalok, kamyas. Ngayon, hindi na ginagawa eh. Bili ka dun sa tindahan. Ano yan? May magic. O, di ba? Easy access. May preservative, may additives. Hindi nyo mararamdaman ang damage sa katawan ninyo after a decade pa.
years, 10 years, 20 years. Mapapansin nyo na lang, nagkakaroon na kayo ng hypertension, nagkakaroon na kayo ng mataas na sugar. So, sa processed food, sobrang taas ang sugar, kaunti lang ang nutrients. Pero ang ano natin, yung taste buds natin, pag masarap, hindi ibig sabihin masarap, masustansya. Pagka processed food, walang sustansya. Diba? Yan ang difference ng real foods. Kaya sa akin, when you focus more on the real foods, saan ba nabibili ang real foods? Sa wet market. Hindi sa dry market. Sa wet market. Ano yun? Isda. Itlog. Gulay. Manok. Baboy. Baka. Yan ang totoong pagkain. Hindi na sa kahon. Okay? So if you have health condition at gusto nyo ma-reverse, you go back to real foods. Hindi yung instant. Okay? And when you start eating real foods, anong nagiging maganda? Mas stable ang sugar. Pansinin nyo, hindi nagugutom. Kaya kadalasan, yung ibang mga naglo-low carb or karamihan, twice a day na lang kumakain. Totoo. Pansinin nyo yung mga high carbs. Tinapay, yung mga mahilig magtinapay, pansit, pasta, noodles. Every hour or every 2 hours, gutom. Naghahanap ng merienda. Pero once you focus more on the protein, on the fats, yung satiety natin. Kaya sabi ko sa mga patient ko, mag-less kayo ng carbohydrates, mag-focus kayo sa real foods. In 3 weeks time, in 4 weeks time, or 1 month, mapapansin nyo, hindi na kayo nagugutom. Uy. So when you focus dyan sa real foods, lumiliit ang tiyan. Mapapansin nyo yung sugar ninyo, yung mga diabetic, bumababa. You check your sugar. Doon nyo malalaman na kung ang pagkain ninyo ay nag-i-spike. So alam ninyo, nagpapatas talaga ng sugar itong pagkain. Thinking ninyo healthy. So if you're thinking healthy to, check your sugar kung mag-i-spike. Okay. So number 1 cause neto is insulin resistance pa rin. So bakit? Binubugbog na ng sugar ang ating pancreas. So pag mataas ang insulin, tandaan ninyo, pag kumain tayo, magproproduce ang pancreas ng insulin. So pag may insulin, hindi magbe-burn ng fats, magi-store lang lalo. Tandaan niyo yun. Pag tumaas ang sugar, tataas insulin, walang i-burn. Magi-store lang. Okay? So pag nag-low carb, nag-cut down kayo ng carbohydrates, walang spike ng sugar, walang spike ng insulin, your body will burn fats. Kaya yung mga naglo-low carb, bilis pumayat. Okay? But tandaan ninyo, when you do low carb, madi-dehydrate. So you need to drink your electrolytes and your fluids. Importante po yan. So, kung gusto nyo mag-improve ang sugar, ang blood pressure, ma-reverse ang fatty liver, yes, nare-reverse. Dok, kakambal ko na ang fatty liver. Dekada na. Sabi ko, mag-low carb. After 6 months, inulit ang ultrasound, normal ang liver. Gusto nyo mag-normal liver? This is how you do it. Wag matrap. Okay?
Ang insulin resistance, metabolic diseases. Eto na. Type 2, diabetes, obesity, hypertension, CKD, PCOS. Oy, PCOS ha? Gout. Kung sakit niyan. Sino may gout? Diba? Dami. In-advise kayo, bawal to. Bakit inaatake pa rin? Hydration and high carbs. Kaya yung mga naglo-low carb dyan, nawawala yung gout attack. Pagka nag-hydrate kayo, nawawala din. Majority of uric acid na mataas, produced by our liver, iniihi dapat yan. So kung hindi kayo umiinom ng tubig, yung tamang tubig, tamang amount ng tubig, hindi nyo na ilalabas yung uric acid. So mag-stay lang yan. And, gout. CKD, heart disease. Etong mga metabolic diseases, hindi bumababa ang census. Bagkus tumataas and getting younger ang mga pasyente. Tama ba? Getting younger. Kaya nakakaawa ang generation ngayon. Maraming pagkain, marami ding sakit. Pabata pa ng pabata. Okay? So, ano ba yung low carb na yan? Anong ginagawa? Nire-reduce natin ang sugar, sweetened drinks, refined carbohydrates, ultra-processed food. Nagfo-focus more on protein, healthy fats, non-starchy vegetable, may starchy vegetable. Okay. Yung mga starchy vegetable, yung mga nasa ilalim ng lupa. So if you're diabetic, pwede siyang mag-spike ng sugar. And eating real whole foods. So when you focus more on low carb, prioritizing protein, fats, healthy foods, real foods, mag-i-improve ang inyong health. So ito yung example. The low carb food pyramid. So yung dito sa baba, diyan kayo magfo-focus, kakainin. Eat when hungry, stop when full, chew your food 20 times before swallowing. Huwag kayong nagmamadali. Alam ko masarap ang pagkain. Pero you need to chew it properly. Okay? So more of proteins, healthy fats and oils. Oh, yan na. Fish, beef, chicken, andyan na. Then, ito yung low-carb fruits and vegetables. Mga greens. Okay? Pero tandaan nyo, pagka may tawag dito, kidney stone, mga buhangin sa ihi, pinapatanggal ko yung mga high oxalate na vegetable. Okay? High oxalate. Example of this is spinach. Taas sa oxalate yan. So if you are oxalate sensitive, no? Tagalin natin. So avoid the bread, the pasta, corn, sugar. Naku po, Dok. Favorite ko to, ha. Diba? Ang sarap niyan. Ayoko na sa'yo, Dok. Actually, may mga patient ako, pagka in-advise ko ganyan, may patient akong CKD, nilatag ko yung mga kakainin niya, sumisimangot. Nakasimangot sila, oh. But after 2 months, pagbalik nila ng follow-up, nakangiti. Bakit? All their problems nawala. Nag-normal ang sugar. Most common na nagkakos ng damage sa kidney is uncontrolled sugar.
Kaya pagka-diabetic kayo, 60% of diabetic nagkakaroon ng CKD. Kaya if you have high sugar, gusto niyo at may CKD kayo at gusto niyo mag-improve ang kidney niyo, you need to control your sugar. Kaya kahit sa umpisa, nakikita ko nakasimangot sila, mas natutuwa ako pagbalik. Minsan nga, hindi ko nakilala yung pasyente. Sabi ko, Dok, hindi niyo na ako kilala. Hindi. Nawala ang tiyan. Sabi ko, parang wala kang sakit ah. Pagdating sa akin, mukhang may sakit. Pagbalik ng follow-up, parang wala ng sakit. And ang dami nag-i-improve ang kidney. Yung dapat i-dialysis, aba, sabi ng kanyang nephro, observe. Nag-improve. Okay?